Magandang umaga po mga kapatiran at happy Sunday. Matagal-tagal na po tayong hindi nakikita physically. Mga kapatiran natin dito po sa City Bible Church Lakeview. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat din ng mga kapatiran natin sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, mga kapatiran natin na nasa ibang bansa na kasabay po natin sa spiritual worship natin ito para kay Jesus. Pleasant morning to all of you. And I hope that we are really one in the Lord today at nakapag-prepare na po tayo ng ating mga puso. Samahan niyo po ako sa Book of John, chapter 1, verse 35 to 42. Ito, basahin ko po mga kapatid, pakinggan po natin ang mabuti at may sasabihin po ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga text na ito. The next day, John was there again with two of his disciples. Naroon na naman daw si John at kasama niya ang kanyang dalawang disciples. When he saw Jesus passing by, he said, sabi ni John the Baptist, "Look, the Lamb of God." 37, nagkaroon po ng transition. When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. So, ibig sabihin, iniwanan na po nila si John the Baptist. Turning around, sabi dito, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" Anong kailangan nyo? And they said, sabi ng dalawang disciples ni John, "Rabbi, where are you staying?" At ang sabi ng ating Panginoon, "Come." Sabi ni Lord, very accommodating. Sabi niya, he replied, "And you will see." So they went and saw where he was staying. Nakita nila ang napaka-ordinaryong bahay ng Panginoon and spent that day, note that mga kapatid, and stay that day with him. It was about the 10th hour, mga 4:00 na po ng hapon. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. So may binabanggit pong pangalan dito, introduce ng Bible ang pangalang Andrew, kapatid daw siya ni Simon Peter. Remember si Peter, yung the rock, di ba, yung small rock. Ang sabi dito sa 41, the first thing Andrew did was to find this brother Simon and tell him, "We have found the Messiah." Ano kaya niya natiyak ngayon ang Messiah? That is the Christ. And he brought him to Jesus. Dinala niya si Cephas o si Peter, Panginoon. Jesus looked at him and said, "You are Simon," sabi niya rito, "son of John, and you will be called Cephas," which when translated, ang ibig sabihin ay Peter. So ngayon pong umaga, tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Umaasa po ako na nandyan na po kayo, mga kapatiran, at kasama ko na kayo spiritually. Makikinig po tayo ng salita ng Diyos. At tingnan po natin kung ano na naman ang ituturo ng Diyos sa ating buhay. Pero ang gist po ng mensahe na gusto kong ibahagi sa inyo, kung gusto po natin na magkaroon ng tinatawag na spiritual recovery o magkaroon talaga ng matinding pakinabang ang pandemic season na ito sa ating buhay spiritual, maganda pong mabisita natin ng ating mga value system. Sa araw na ito ay magbabahagi po ako sa inyo ng 3 value system na dapat po nating mapagbuti para mas mabilis ang development po ng ating pong spiritual recovery or para po maging mas mabilis ang pag-grow natin spiritually. Ang unang value system ay character, pangalawa po ay spend time with Jesus, at saka po ang soul winning. So samahan niyo po ako dito mga kapatid. Ang unang-unang nakita ko dito sa verse 35 to 37 ay ang character po ni John the Baptist. Makikita niyo po na inintroduce ni John the Baptist sa kanyang mga disciples si Jesus Christ at sinasabi niyang, "Narito, dumadaan ang Lamb of God." At nang marinig ito ng dalawang disciples ni John the Baptist, iniwan nila si John the Baptist and they follow the Lord. So yan po mga kapatid, ang unang nakikita ko dito, yung character, yung wala pong insecurity na pag-uugali po ni John the Baptist. Marami sa ating mga kapatiran ang nawawasak ang paglilingkod sa Panginoon dahil sa kakulangan po ng tibay ng kanyang karakter.
Ang karakter po ay ang kabuuan ng iyong pagkatao. Ang karakter ay ito po ay mga pag-uugali na nag-uugat sa isang malalim na pagpapahalaga. Mga kapatiran, napakahalaga po sa paglilingkod natin kay Kristo ang karakter. Ang karakter po ay pundasyon po yan, mga kapatid. Marami na tayong nakasama, kayo man din, you can attest to that, na talagang ang karakter po ay talaga pong parang ito yung pinakakaluluwa ng isang taong naglilingkod kay Kristo. Tingnan niyo po ang mga Fariseo. They pray always, mga kapatid, yung mga teachers of the law, they are learned. Pero kung titingnan niyo po ang karakter po nila, talaga pong mabaho. Talaga pong hindi mo sila pagmamalaki. Ang karakter po nila ay hindi po talaga develop. In fact, mga kapatid, parang masasabi mo sa mga Pharisees na ito na mapagpaimbabaw na sayang ang kanilang mga learning, sayang ang paghawak nila ng mga kasulatan sapagkat sila yung mga nangunguna sa pag-judge sa mga tao, sila ang mga mapagkunwari, sila ang mapagpaimbabaw, sila ang mga mahilig mag-accuse, sila ang mga mahihilig sa pedestal kapag may handaan, sila ang mga nangunguna doon sa mga mga upuan na para sa mga matataas na tao. So brothers and sisters, iba po si John the Baptist. Napakalalim po ng kanyang karakter. Mapapansin niyo po sa ating pong nightly na pag-aaral, ay nakita po natin ang pag-uugali nito pong si John the Baptist. Ito na naman, nakita ko na naman dito, inintroduce niya si Jesus Christ at iniwan siya ng kanyang mga disciples. Napakalalim po nun. Disciple mo, iniwan ka para pumunta sa isang better person o sa isang better opportunity o sabihin nating better church or better friend or better company. Pero si John ay hindi nagkaroon ng insecurity, hindi siya na-down, hindi po siya nagkaroon ng sama ng loob, hindi siya nag-retaliate, walang accusation, wala ring pagbabanta. So brothers and sisters, ito yung unang-unang nakikita ko na dapat nating i-develop. Sana maging stronger ang ating pong value system sa area po na ito ng character. Sana po ngayong araw na ito ay talagang makapag-decide tayong lahat na kung gusto po nating tumagal sa paglilingkod sa Diyos at kung gusto nating matamo ang mga promotions ni Lord, pahalagahan mo ang pag-uugali. Pahalagahan mo ang panloob mong pagkatao, yung kung sino ka. Mahalaga po ang karakter, mga kapatid. Ang karakter po ay dinidevelop po yan. Alam nyo, si Moises, kung maalaala ko lang si Moises. Si Moses po ay talagang napaka-learned na tao. Siya po ay tinatawag na Prince of Egypt. At for 40 years, siya po ay dumaan sa maraming mga training bilang Prince of Egypt. Magaling po siya sa maraming bagay, educational system, grabe po ang Egypt. Sa kanyang physical aspect, magaling po talaga siya. At ang lahat ng yon, mga kapatid, ay nang dinala ng Lord si Moses sa desert, ay binura ni Lord ang lahat ng yon at tinuruan siya ng mga bagong value system na papakinabangan niya upang siya magamit ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatiran, marami tayong mga kilalang tao na talagang magagaling. Magagaling po talaga. Magaling sa maraming mga bagay. Ang training po nila ay galing sa sanlibutan. Pero mapapansin po natin mga kapatid na sila po ay hindi po masyadong naging kasangkapan ng ating Panginoon sapagkat meron pong problema ang kanilang character, ang kanilang attitude. Ang iba po sa kanila ay sarili muna bago ang iba. Ang iba naman ay sabihin nating mataas ang pride. Ang iba naman ay hindi pa pwedeng sila ay parang masasapawan. May mga ganun mga kapatid. Ang iba sa kanila ay medyo maramot. Ang iba naman ay self-centered, egocentric. Ang iba po naman ay matatawag nating mas mahalaga ang pera kaysa sa pangalan, mas mahalaga ang kanila pong reputation bago ang Panginoon. So brothers and sisters, marami pa hong examples. Pero all I want
to tell you, brothers and sisters, kung gusto natin na makadevelop talaga tayo ng maturity, magamit tayo ng Lord sa gawain, magkaroon talaga tayo ng spiritual recovery ngayong pandemic season na ito, brothers and sisters, balikan po natin ang ating pong character. Wala pong kapalit ito, mga kapatid. Sa sanlibutan, ang pinakamahalaga talaga ay skill. Pero kay Lord ay character. Yung ikaw, yung motibo mo, yung puso mo, yung saloobin mo, yung kalooban mo, yung mga pangarap mo, ito mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, gusto ko lang balikan natin sandali ang value system ni Lord pagdating sa character. Natatandaan niyo po sa John chapter 13, brothers and sisters, yung tinatawag nating towel and basin kind of leadership ni Jesus Christ. Ang sabi po sa John 13, naghugas ng paa ng kanyang mga disciples. At first, hindi pumayag ang mga disciples na, remember, ang taas-taas ng tingin nila kay Jesus Christ. Pagkatapos biglang huhugasan ni Lord ang paa ng kanyang mga disciples, hindi po yun magkasya sa kanilang mga isip. How come that our Lord will wash my foot? At yun po ay hindi nila matanggap. Pero ang sabi ng ating Panginoon, if you will not allow me to wash your foot, wala kayong bahagi sa akin. So, pinayagan nila si Lord. At ang sabi pa nila, you don't understand this now, but later you will understand. Ipinapakita doon mga kapatid, ang character ni Lord. Alam niyo, pagdating sa character, grabe ang Panginoong Diyos. Isipin niyo Diyos nagkatawan tao. Diyos na nirahan na katulad ng tao. Isipin niyo po yan mga kapatid, siniraan, dinuraan, he was accused, pinatay, etc. Doon mo makikita ang kanyang character. At bilang tayo po ay mga anak ng Diyos at nagsisikap na makapaglingkod sa Panginoon, sana po matransform natin ang ating pong pagpapahalaga. Bigyan nyo na ng pansin ngayong araw na ito ang kahalagahan ng character. Tingnan nyo po ang mga men and women of God sa Bible. Lahat po talaga sila. Talagang makikita nyo ang kanilang mga down-to-earth na character. Alam nyo mga kapatid, si Peter, remember si Peter, napaka-rough ng ugali niyan. Parang bastos pa nga, parang napaka-rough, parang hindi pino, napakayabang. Pero makikita nyo mga kapatid, pagdating sa dulo, kung titignan nyo po ang kanyang sinulat ni Peter, yung first Peter, yung second Peter, makikita nyo how lowly he was, how mature he was, how down to earth, napakaganda ng pagkaka-fabricate o pagkaka-create ni Lord ng kanyang pag-uugali. Nandun na yung mababa ng kanyang kalooban, mga kapatiran. So brothers and sisters, sana po mula sa araw na ito, kung gusto natin sa pandemic season na ito, ma-develop ang ating spiritual life, magkaroon tayo ng recovery, pahalagahan niyo po ang character. Actually mga kapatid, kahit gaano kakagaling sa theology, kapag ang character mo ay bagsak, hindi ka pa rin mapapakinabangan ni Lord ng lubusan. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang theology, but theology alone, without character, mahihirapan ka mga kapatid. Kasi kapag ikaw ay magaling na sa theology, pwede kang magaling ka tapos wala kang good character, pwede mong maliitin ang iba. Pwede mong ibagsak ang iba. Pwede mong siraan ang iba. Pwede mong ipakita mas magaling ka sa kanila over others. So mga kapatid, napakahalaga po ng character. At wala tayong ibang modelo ng character kundi ang ating Panginoong Jesus. Si Lord na nung nasa lupa, siya pa ang hinahamon ng mga Pharisees. Siya pa yung ina-accuse ng mga Pharisees. Siya pa yung minamaliit ng mga Pharisees. May mga panahon na hindi siya nagsasalita, although alam niya ang sagot. Look at the character of Jesus Christ. Again, pinakita rin ito ni John the Baptist. Imagine yung kanyang mga disciples. Baka homegrown niya yon. Baka mga personal disciples niya yon. Baka yun ay talaga mga kababata niya yon, nakasama niya. Pero immediately, nang marinig ng dalawang ito, na si Jesus Christ ang Lamb of God, they left John the Baptist. John the Baptist did not retaliate. Makikita nyo ang kanyang hinog na hinog po ang kanyang karakter. Pangalawa mga kapatid, na pagpapahalaga para sa isang mas mabilis na spiritual recovery ay yung pagpapahalaga natin sa time with the Lord. Makikita po natin yan sa verse 38 to 39. Itong dalawang disciples na ito na galing kay John the Baptist na sumama kay Jesus Christ,
they spent time with the Lord. Sabi niya, that day, ang sabi ng Bible. That day, yung araw na yon, they spent with time with the Lord. So mga kapatid, hindi naman sila pinalis ni Lord, hindi sila pinauwi, hindi sila iniwanan. Ibig sabihin, gustong-gusto rin ng ating Panginoon ang ginawa ng dalawang disciples na ito, that they spend time with Him. Alam niyo mga kapatid, walang masyadong emphasis sa devotion itong passage na ito. Hindi masyadong ini-emphasize sa passage na ito na we need to spend time with the Lord. But I believe with all my heart, sa ibang Bible verses, sa ibang passages, sa ibang libro, doon natin makikita how emphatic the Bible is pagdating sa spending time with the Lord. Let me tell you something. Kung gusto natin ng positibong route sa tinatawag nating spiritual recovery, kung gusto mo ng isang positibong route para magamit ka ng Lord in the future, talagang balikan mo ang pagpapahalagang ito na sinasabi ko. Kaya kailangan sa isip at sa puso natin para matatawag mong non-negotiable ang time with God. Kasi mga kapatid, remember, ang gusto talaga ng Diyos sa atin, fellowship. Ang gusto talaga ng Diyos sa atin ay relationship. Hanggat hindi mo nababago yan sa iyong mindset, hindi ka pwedeng maging kasangkapan ng Diyos ng malakasan. At pwedeng, kasi mauudlot eh. Kasi hindi ka rin magiging modelo, hindi ka rin magiging maayos na kasangkapan ng Panginoon. Alam niyo naman si Lord, ang kailangan niya lang po ay vessel. Dahil siya naman ang gagawa, salita niya ang sasabihin natin. Ang kailangan niya lang ay lalagyan, instrumento, parang container, parang kasangkapan lang talaga, mga kapatid. Pero yung kanyang kasangkapan nito, dapat ay merong malalim na karanasan sa Diyos. At yun ay nangyayari kapag ang taong ito ay nagbibigay ng oras to be with Him. Ang ibig sabihin ng to be with Him ay prayer. Ang ibig sabihin ng to be with Him ay personal Bible study. Ang ibig sabihin ng to be with Him ay ang isip at puso mo ay laging nakakonect kay Lord. Mga decisions mo, nilalapit mo sa Kanya, talagang matatawag na batikan ka pagdating sa area na yan. Napakahalaga po nito mga kapatid. Ako naniniwala na ito po ay napaka-importante, ito ay number 1, itong value system na ito. Kung gusto natin na mabilis na positibong ruta sa ating spiritual recovery, go back to this very, very important teaching or very, very important knowledge from the Bible. Alam niyo mga kapatid, kung inyong matatandaan, itong si Mary at saka si Martha, hindi ba mga kapatid, talagang kitang-kita po natin yung stark difference ng dalawang ito. At doon makikita na natin agad ang pagpapahalaga ng ating Diyos. Diyos ang pinag-uusapan natin. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang napakataas na wisdom na pwede mong ikabuhay. Ang sabi niya, Martha, masyado kang napapagod sa mga bagay na pisikal. Pinili ni Maria ang higit na mas mabuti. Doon pa lang, without any preaching, without any exhortation, from that statement of the Almighty God, we can sense the deep teaching of God na talagang importante talaga sa Kanya. Ang ikaw ay mauupo sa Kanyang harapan at parang isang bata na nakikinig at nagpapaturo. Alam niyo mga kapatid, matagal-tagal na po tayong Kristiyano. Kayo man din, marami na rin nakikinig sa akin na baka mas matanda pa ho ang inyong faith sa akin. Ang iba ay nagpastor na ng 40 years, ang iba ay 50 years. At alam kong you can say amen to that. Na talagang ang pinaka bottom line ng paglilingkod sa Diyos ay itong dalawang ito. Yung lagi kang nagbibigay ng time sa Panginoon, devotion, prayer, secret moments with God. At saka yung pundasyon ng pagkatao mo. Yun po mga kapatid. Kasi sa paglilingkod sa Diyos, lalabas talaga kung sino ka eh. Example, kung ikaw ay isang tao na mas mahalaga ang pera kesa sa relasyon, doon mga kapatid, pag hindi ka marunong sa area na yon, talagang mawawasak ang mga tao sa paligid mo. Ako po ay maraming karanasan sa ganyan. Sino bang mas mahalaga? Yung pera o yung tao? Ano bang mas mahalaga sa Diyos? Yung aking skill o yung aking character? At ito'y dinidevelop through the years, mga kapatid. Kaya importante sa mga
born again, sa mga Christians, yung nagpapatuloy ka, hindi yung isang gabi ka lang nakinig, kinabukasan wala ka na, o kaya 1 week ka nakinig ng Bible preaching, isang linggo ka rin nawala, o kaya minsan nahahata ka ng ibang value system, nahahata ka ng gawain at naisasang tabi mo ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kinakailangan tayo po ay consistent. Dapat tayo po, alam natin kasi, puso't isip natin, alam natin ito napakahalaga. Ito ay tinatawag nating non-negotiable. Itong character na ito at saka itong time with God. Mga kapatid, encouragement ko lang, why do we need to spend time with the Lord? According to this passage, dalawa ang nakita ko. Ang sabi ni John the Baptist, He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Dun, yung salitang yun mga kapatid, that is to me loaded. Savior siya. Siya yung Savior natin. Meron pa bang ibang Savior? Si Bill Gates ba ay Savior? Okay? Sino pa dyan ang mga kilala natin? Si Jack Ma, Savior ba siya? Mayayaman sila, mga kilala sa ating lipunan, sa bansa, sa buong kapuluan. Pero hindi po sila Savior. Kaya nga, kung ang pag-uusapan ay spending time with God, and isa sa mga motivation to spend time with God is to know that Jesus Christ is the Savior of the world. Just that Jesus Christ is the Savior of the sinners. Doon pa lang malulula na po kayo mga kapatid. Sa totoo lang, kapag nakikilala mo si Jesus Christ, parang mababaliw ka eh. Mabigat po yung salita ko na yun. Mababaliw ka kung sino talaga siya. Mapapailing ka sa iyong puso, sa iyong isip. Pag pinikit mong yung mga mata and you started counting who Jesus is, I tell you, you will fall in love. Ganun po mga kapatid. Kasi si Lord parang every part of Him is amazing. Every part of Jesus Christ is wonderful. Kaya nga hindi siya nakakapagod sundan. Hindi siya nakakapagod mahalin. In fact, the more you know Him, the more you fall in love. The more, yung araw-araw na nakikilala mo siya, the more kang humahanga sa kanyang beauty. Parang vast universe na habang tumatagal, lalo mo nakikita yung unlimited space na nandoon sa kalawakan. So mga kapatid, ito po yung pangalawa. Sana maging mahalaga na to sa atin starting today. Character building is very, very important. Number 2, yung time with God. Itong dalawa na to, mga kapatid, yan po ay non-negotiable. Yan po ay irreplaceable. Unahin niyo po yan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ngayong pandemic season, balikan po natin ang kahalagahan nito. Hindi ito po number 3, hindi po ito number 4. Ito po ay talagang nasa priority list natin. Number 3, soul winning for Christ. Meron po isang disciple doon na ang pangalan po ay Andrew. Remember si Andrew? Si Andrew ay may kasama na isa pang disciple at ayon sa mga commentary, yung pong kasama ni Andrew na hindi binanggit sa Bible, ang hinala po nila, yun ay walang iba kundi si John, yung sumulat po ng Book of John. Ngayon po, although that's only a guess, pero posible, pero baka rin hindi. Pero ang sure ako, si Andrew, isa sa mga disciples ni Jesus Christ. At ang sabi doon mga kapatid, ang unang-unang ginawa ni Andrew nang makilala niya si Jesus Christ, remember si Andrew at saka yung isang disciple, supposedly si John, they spend time with the Lord for that whole day. Siguro nakatunganga sila kay Lord. Siguro lahat ng ginagawa ni Lord during that day, nakikinig sila at nanonood sila. At talagang nagugutom sila sa mga wisdom na sinasabi ng ating Panginoon. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, ng bandang hapon na, ang sabi po ng Biblia, the first thing Andrew did was to find this brother Simon. Sino si Simon? Brother niya. At sila ay mga fishermen. Baka ito'y nasa laot pa. Baka ito'y nasa tabi ng pangpang. Baka naglilinis ng isda o baka nag-aayos ng kanyang net. Pero makikita po natin na nagbigay ng effort si Andrew just to find this brother. And you know what the Bible said? And I believe this is God's will na marinig po natin. Ang word na ginamit dun ay the first thing. Wow. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah. Mga kapatid, yun lang ang kanyang dialogue. We have found the Messiah. Pero para sa aking isip, sa aking utak, masyadong loaded yon. Dahil ang question ko, paano niya nasabi with accuracy na si Jesus Christ nga ang Messiah? Ibig sabihin, ito pong si Andrew ay may mga batayan na pinagbatayan. May mga requirement o may mga
may mga identification o may mga pruweba siyang napatunayan that whole day na napatunayan niyang si Jesus Christ na Lamb of God, siya na nga yung tinatawag na Messiah. Alam niyo po yung Messiah, napakalalim po niyan sa mga Hudyo. Thousands of years kasi hinintay yan. Thousands of years. Imagine that mga kapatid, kung nasa harapan mo ang isang lalaki na lahat ng 4,000 propesiya ay nakatutok sa kanya at itong tao nito ay nasa iyong harapan, anong iisipin mo? Ano ang ating isipin? Kaya mga kapatid, napakalalim para sa akin yung salita ni Andrew na we have found the Messiah. Ang ibig sabihin ng Messiah, we have found the Christ, the Anointed One. So mga kapatid, ito pa lang si Andrew na to ay hindi siya basta-basta. Knowledgeable siya at inaral niya marahil ang Old Testament. And I suppose napatunayan niya bago niya hinanap ang kanyang brother na si Peter, na talagang ang kanyang nakita at nakausap at nakasama for that whole day ay walang iba kundi ang isang tao o isang Diyos na nagkatawang tao na sa kanya nakatutok ang libu-libong mga prophecy. Brothers and sisters, napakahalaga po ng aking sinasabi na ito, mga kapatid. Napakahalaga po nito. So brothers and sisters, value system niyo ho ba ang soul winning? Kagaya ng ginawa ni Andrew. Mga kapatid, si Andrew ay wala pong naisulat na gospel. Wala rin pong nasulat na even one epistle. Pero yung bunga niya na si Peter na kanyang kapatid ay nakasulat ng 1 Peter ng libro. Alam natin na si Peter ang naging pangunahing leader dito po sa Magic 12. Pero bunga lang siya ni Andrew, mga kapatiran sa ating Panginoon. Sana starting today, pahalagahan niyo po ang soul winning. Marami sa atin matatagal na sa church, pero wala talagang nawiwin na soul. At yan ay may paliwanag dyan kung bakit hindi tayo nagbubunga. And we're supposed to be fruitful, mga kapatiran. Baka kasi hindi natin ito value system. Hindi mahalaga sa atin. So sa araw na ito, mga kapatid, ngayong panahong ito na tinatawag nating pandemic, isa sa mga best route para talagang tayo po ay maging instrumento ng Panginoon. Ilagay na po natin sa ating priority list ang soul winning. Kagaya ng ginawa ni Andrew, ang unang-una niyang ginawa nung ma-born again siya, sa term ko lang po yun, ay hinanap niya ang kanyang brother at siya ay nag-testimony. At ang kanyang dialogue ay very, very simple. It was so simple. Ang sabi niya lang, we have found the Messiah. Pero makikita natin na talagang niyaya niya ang kanyang kapatid. Pwede nga sabihin ni brother Peter na, maniwala ka dyan. Yan na ba talaga? Marami nang dumating. Pwedeng ganun na ang argument, mga kapatid. Pero sinabi ng Biblia that Andrew was able to bring Peter to the Lord. At nang madala niya si Peter sa harapan ng Panginoon, the two of them, mga kapatid, I suppose, they were surprised dahil hindi nagpakilala si Peter. Pero sinabi agad ng ating Panginoon, you are Simon. Wow! Imagine, first time sila nagkita, ang sabi agad ni Jesus Christ, you are Simon. Alam niyo naman mga kapatid, kung ikina sa ibang bansa, biglang may tumawag sa iyo sa pangalan mo, pwede mo, magugulat ka na hindi mo pa siya kilala. Pwede mo siyang tanungin, paano mo ako nakilala? Ganon ang nangyari dito mga kapatid. Sinabi agad ni Lord, you are Simon. Nagulat po sila, I'm sure. At lalo siyang nagulat na sinasabi ng Panginoon, you are son of John. Nakakagulat po yun mga kapatid. Pati tatay niya, nabanggit ni Jesus Christ. Lalong lumalim ang commitment ni Andrew kay Jesus Christ. Lalo siyang bumilib sa ating Panginoon. Lalo siyang namangha sa ating Panginoon. At hindi lang yun. Sinabi pa ni Lord kung magiging ano siya in the future. Ang sabi niya, you will be called Cephas, which means Peter or small rock. So mga kapatid, yung tagpo na yun, sabi nga sa term natin, lalong nakaka-born yun. Lalong nakaka-in-love yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, everything about the Lord Jesus Christ is simply amazing. Kaya nga, mga kapatiran, napakahalaga po nitong bagay nito. So, let me recap. Kung gusto po natin ng fastest route, kung gusto natin ng positive route to spiritual recovery, kung gusto natin ng fastest route
para lumago tayo spiritually. 3 value system ang dapat nating ilagay sa magandang katayuan sa puso natin. Make character as priority in your life. Number 2, spend time with Jesus. Mga kapatid, yan po'y talagang absolute. Kumbaga mga kapatid, yan po'y finality. With finality, I could say na hindi ka magagamit ng Lord kapag hindi ka magiging intimate. Kapag hindi ka talaga, hindi mo value system ang intimacy and prayer of the Lord. Kasi wala kang sasabihin sa labas. Wala kang karanasan sa Espiritu. Wala kang karanasan kay Jesus Christ. How can He anoint you? How can He teach you, mga kapatid, many miracles and many mysterious ways, intimacy sa ating Panginoon? Kung hindi ka nagbibigay ng prayer. Kung wala kang prayer time, kung tinatamad ka sa prayer time. Alam nyo mga kapatid, marami tayong matututunan sa spiritual realm during prayer time. Na kahit nagbabasa ka ng Bible, hindi mo naiintindihan. Pero pag dumating ka sa prayer, bigla mong maaalala ang mga Bible text na binasa mo at nagkakaroon doon ng mga interpretasyon sa pamamagitan ng Holy Spirit. So mga kapatiran, ito po yung 3 na sana po ay mapagbuti natin. Character. Pangalawa, time with the Lord. Pangatlo, make it your attitude. Mag-soul win. So ang proposition ko ay related po sa 3 na yan. State to your mind, character building is a must, mga kapatid. Napakahalaga po niyan. Ang character ay talagang ikaw, yung pagkatao mo, yung puso mo, yung ugali mo, yung motibo mo, yan yung character, mga kapatid. Yan po ang kabuuan, mga kapatid. Kapag inaapakan ka, ano ang iyong gagawin? Kapag ikaw ay na-accuse falsely, lalabas yan ang karakter mo. Kapag ikaw ay nababypass, mga kapatid, sa simbahan, uso po yan. Sa mga company, uso po yan. Sa magkakaibigan, uso po yan. Kahit sa pamilya, pag na-bypass ka, lalabas dyan ang iyong maturity. Lalabas dyan ang inyong character, mga kapatid. Di ba may mga tao na, alam nyo, may kilala pa nga akong pastor. Nung tinawag ko siyang pastor, hindi niya ako pinapansin. Ang gusto niya kasing itawag ko sa kanya ay doctor. Doctor, mga kapatiran. Kailangan pa ba yun? Sa ating pong sa spiritual realm, takot ba ang demonyo sa'yo dahil ikaw ay doctor? At dahil hindi takot ang diablo sa'yo dahil ikaw ay pastor lang. Mga kapatid, tatandaan niyo po, wala dyan ang anointing. Wala dyan ang paggamit ni Lord. Wala sa title. Wala yan, mga kapatid. That's nothing. Walang bearing yan pagdating sa kaharian ating Panginoon. So mga kapatiran, brothers and sisters, state it to your mind that character building is a must. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Hindi po pwedeng isang tabian. Kung gusto mo magkaroon ka ng recovery, kung gusto mo magamit ka ng Lord in the future, kung gusto mo maging kasangkapan ka ng Diyos, pahalagahan mo ang mahalaga sa Diyos. Character. Pangalawa, state it to your heart, you need to find time with the Lord. Absolutely. Spend time. Hindi mo pwedeng sabihin wala kang time. Ang laki-laki ng oras natin. Dati, understandable, hindi tayo makapag-pray ng half hour kasi talagang busy tayo. We have a lot of projects, business, marami tayong pinupuntahan, traffic, etc. Nagmamadali. Pero now is pandemic. Kapag hindi pa talaga tayo nagbigay ng time with the Lord sa panahon ng pandemic, lumalabas po yung ating value system na hindi talaga mahalaga sa iyo ang prayer. Yan po ang lumalabas. Kasi binigyan ka na ng Lord ng oras pero hindi ka pa rin nagpipray. Meaning, ito ay hindi bahagi ng na-develop mong value system sa buhay mo. Itong prayer na ito. Itong spend time with God na to. Saan mga kapatid, minsan pumupunta ka dun sa isang kwarto, dala mo yung Bible mo to spend time with the Lord. Di ba ganun ang love? Ganun ang relationship? You want intimacy? You want private talk? Ganun, di ba? Ganun yun Pagdating sa spiritual, dapat ganun din tayo. Unless, hindi mo talaga to value system. Ang iba sa atin, malaking ang oras sa pag-aaral. Pero pagdating sa tinatawag na spending time to pray and to seek God and to worship the Lord alone, parang, parang optional. So, ibig sabihin ng value system natin, mas mahalaga ang pag-aaral kaysa sa spending time with the Lord. Mga kapatid, nawabasagin niya ng Diyos sa atin sa araw nito. Nakita ko po yun sa Bible, mga kapatid. Mahalaga po ang spending time with the Lord.
Marcos 1:23 o 1:43 yata yun. Even Jesus Christ spent time with the Father. Logos na yan ha. Word of God na yan mga kapatid. God na yan. Pero nung nasa lupa, pinakita niya sa atin the right way to live. Pangatlo mga kapatid, is take it to your soul. Soul winning must be your satisfaction. Ang ibig kong sabihin sa satisfaction, di ba ang ibig sabihin ng satisfaction? Yung, ay, sarap-sarap, parang ganon. Sana huwag kang titigil hanggat hindi ka nanganganak. Sapagkat utos din po yan sa atin ng Lord. In fact, the Bible said, the Great Commission is saying, go and make disciples. Hindi lang basta disciple, but disciples. Sana nandun ang ating satisfaction. Mula sa araw na ito, baguhin po natin ang ating value system. Minsan kasi, ang mahalaga sa atin yung gusto natin, hindi yung gusto ng ating Panginoon. Napakahalaga na starting today, paki-rearrange mo ang iyong value system. I tell you, ito yung best, ito yung fastest route or positive route para maabot mo ang tinatawag na spiritual recovery or spiritual growth na hinahangad natin sa ating buhay. So tatlo po ang binigyan ko po ng pansin ngayon, mga kapatiran. Character building. Ayusin mo yan. Ayusin natin to mga kapatid. Yung character natin. Pangalawa, spend time with God. Mga kapatid, yan po ay irreplaceable. Hindi po pwede yung maging pangatlo. The last but not the least, make soul winning as your satisfaction. Hindi po tayo pinanganak spiritually para maging isa. Tatandaan nyo po, noon pa lang sa Genesis pa lang, inutusan na tayo ng Panginoon, go and multiply. Yan po ang equivalent niyan sa panahon natin. Hindi po tayo dapat maging barren. Tayo po ay living organism. We need to grow. We need to reproduce. We need to make disciples ayon sa Bible term. So mga kapatiran, sana po itong umagang ito ay naging pagpapala sa atin. Ito lang po ang gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid sa umagang ito. Na sana po ay naging malaking pagpapala sa atin spiritual. Sana po ang Diyos po na pinaglilingkuran natin ay talagang tayo po'y pinagpala sa umagang ito. So maraming salamat po mga kapatiran. Sana po ang puso natin ay naging receptive sa salita ng Diyos sa umagang ito. Sana po nandyan kayo na parang bata. Lord, thank you po sa mga turo. Yan ang gusto ni Lord, yung parang bata. Laging uhaw, sabi ng Bible, blessed are the thirst for God. Blessed are the hunger for the word. Yan ang mapalad kay Lord. Baligtad po ang concept, mga kapatid. So sana po, isang maligayang Sunday sa ating lahat, isang masayang araw. Sana po nabusog kayo ng salita ng Diyos. Salamat. Sana po naintindihan niyo po yung itinuturo ipinarinig ko sa inyo ngayon. Galing po yun sa ating Panginoon. At sana po ay talagang naintindihan po natin ito. So God bless you, brothers and sisters. Baguhin na po natin yung ating value system. Gawin nating pinamahalaga ang character. Gawin nating pinakamahalaga yung spending time with God. Gawin nating pinakamahalaga yung soul winning. Pag ginawa niyo po itong tatlong ito, mga kapatid, I tell you, I promise you, mga kapatid, bubulusok po kayo paitaas sa paglilingkod sa ating Panginoon. At mapapansin nyo, kayo po'y gagamitin ng ating Panginoon. So salamat ng marami na binuksan nyo po ang inyong puso sa salita ng Diyos. Natutuwa po si Lord sa atin. Salamat po at nawa ang Diyos ng pag-ibig at pagmamahal ang sumama sa ating lahat. Mga kapatiran, sa ating po mga bisita, magpatuloy ho kayo at ini-invite ko po kayong puntahan ang aking YouTube channel. Madami po ako mga devotion doon, mapapakinabangan niyo po. Marami po akong mga Bible preaching doon na mapapakinabangan niyo po. Kung ngayong araw na to, first time niyo po dito sa ating pong broadcast, marami na pong pagkain akong in-upload sa aking YouTube channel. Sana po ay sundan niyo po ang mga salita ng Diyos. So maraming salamat muli. God bless you, brothers and sisters. Sumaatin ng Diyos sa araw nito. Maranatha, God bless you all. God bless you sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen and amen.